One Coke in a bottle, please. Just beef and cheese. Thank you. Okay man. So yung mga idol, lunch time. At syempre nandito tayo sa Tortuga. Papwesto tayo dun sa ating kubo ni Tortuga. Medyo maginhawang kumain dito eh. Miss Abby! Mga idol, kakain muna ako bago tayo magkwentuhan uli. Anong oras na rin? Alauna na, kaya medyo Tom Goods na tayo. Uy! So yun, shout out sa Caribbean Fusion. Ayun, lagi kong pagkain ngayon. Ito po, menu ko ngayon, pinakbet. Tapos meron silang pritong mamoy. Siyempre, hindi mawawala yung ating Coca-Cola. Woohoo! Uy, favorite. Hipon. Hindi ako kumakain niya mga idol, pero dahil frozen ang hipon dito, hindi ko nalalasahan yung ayaw ko sa hipon eh. Try natin. Ayos. Salamat sa Diyos. Tapos tayo kumain mga idol. At na-miss ko lang tong itong GoPro ko. Dahil yung mga nakaraang vlogs ko ginagamit ko yung Insta360. At kasi nga yung mga battery itong GoPro ko isa-isa kong nalabahan. Kaya wala na akong battery magamit. Kaya loobin nga kung may pupunta rito na makakabili ng battery ng GoPro 10. Yan mga idol, baka naman. So siguro maganda natin pag-usapan ngayon bakit ba marami nang interesado ngayon dito sa isla. Napansin ko yan mga idol simula nung nagkaroon ng webinar yung au pair. Noon marami na rin nag-i-inquire sa akin paano pagpunta rito. Marami na nagtatanong, comment. Pero nung itong nagkaroon ng webinar tong au pair in Cayman, itong consulting agency rito sa Pilipinas, dito sa Cayman Island, mas marami yung nagpi-PM sa akin doon sa page ko, paano makapakinig dyan sa webinar na yan. Sabi ko ang dami palang gusto makapunta talaga dito sa Cayman Island. At siguro isang dahilan talaga at pinakaunang dahilan yung sweldo. Compared to ibang bansa, siguro pinakamaganda na tong Cayman Island kasi ito tax free po tayo dito mga idol. Yung sweldo po natin yung kakaltasin lang po doon yung ating insurance na kailangan naman natin habang tayo nagtatrabaho. At kung may mangyari man sa atin na hindi maganda, wag naman sana meron tayong insurance na sasagot doon sa ating mga gastusin. Halimbawa man tayo madisgrasya. At yung isa, yung pension na dagdag ipon natin pagka tayo nagpasya ng mag for good o magbakasyon o umuwi na at pumirmis na sa ating bansa sa Pilipinas. Yun lang, pero yung susweldo mahalos makukuha mo lahat ng buo kaya siguro yun isang factor bakit maraming interesado makarating at makapagtrabaho dito sa isla. So yeah, nandito pa rin tayo sa Tortuga at meron pa tayong 30 minutes dahil may 1 hour break kami dito mga idol, lunch break namin. At yun nga po, isa pang maganda rito mga idol, bakit siguro pinuputakti na ng mga kapwa natin Pinoy ito, talagang marami ng kapwa natin Pilipino na nandito nagtatrabaho. Kung ako nga lang, sabi ko nga kung naalaman ko lang to ng maaga-aga siguro dito ko na itinuon yung pagkatrabaho ko abroad kesa parang sayang yung pinagtrabaho ko sa Middle East yung pinagtrabaho ko sa Middle East, yung kinikita ko siguro doon ng
isang taon eh siguro dito eh. Walang halong biro mga idol, siguro 3 buwan lang kikitain mo dito yung sa isla. Ang anong anong dito mabigat, pagka mag-a-apply ka papunta rito eh yung talagang gastusin. Kasi nga gaya nga ng mga sinabi ko nung mga una eh bihirang employer ang sasagot ng inyong mga ticket. Bakit? Kasi yung pagpasok niyo po dito mga idol eh temporary work permit lang yung mga hawak natin eh. Temporary work permit is valid 3 months lang. So after 3 months eh kung ayaw niyo na dun sa company niyo eh pwede na kayong maghanap ng ibang trabaho. Sinong employer ang sasagot ng ticket na? Diba? Kaya yung ibang employer na meron naman din sumasagot ng ticket ng kanilang empleyado eh for deduction, salary deduction at ang binibigay na DWP eh 6 months agad. Siguro in that time eh nabawi na nila yung binabono nilang pambili ng ticket ng aplikanteng hinire nila. Ayun, ganun. Pero sabi ko nga, bihira yung employer na sumasagot ng mga ticket ng kanilang mga hinahired na OFW o kapwa nating Pinoy. Pero sa akin lang na mga idol, kung abroad lang rin kayo, lalayo lang rin kayo sa mga pamilya ninyo ng ilang taon, eh dito na kayo sa Cayman Island. Lumayo man kayo o ilang taon man lang bonoin nyo dito eh sigurado naman na may iibong kayo. Sa Middle East nga nakakapag-uwi tayo ng kahit magkano, dito pa kaya halos triple o 4 times yung sweldo natin dito compare sa sweldo sa Middle East. Sa mga bago pa lang po na naligaw sa akin channel eh, ako po ay galing sa UAE, yan po sa Abu Dhabi, Dubai at nanggaling na rin po ako sa Qatar. Kaya alam ko po yung mga swelduhan ng mga workers dyan, lalo na yung mga karaniwang manggagawa na gaya ko noon na skilled worker eh kumita tayo ng 30 eh malaki-laki na yon. Kasi sa first timer eh nasa 25 ganyan lang ang bigay nila. Eh dito eh pagka nakarating kayo dito eh sabi ko nga ang minimum per hour dito eh $6 per hour. Pero bihira na rin yung nagbibigay ng $6, siguro 7, 8, 9, 10 pataas na yung mga offer nila eh. Kaya makarating kayo dito mga idol eh siguradong makakaipon kayo. Malaki man yung gastos eh sa loob ng 1 taon sigurado mabayaran nyo na yon at makaipon na rin kayo. Kaya sa inyong mga interesadong mag-apply dyan ng mga idol no, subaybayan nyo yung abangan nyo palagi yung webinar ng au pair. Marami na silang napapunta rito na kapwa natin Pinoy, yung iba ay personal kong makilala. Kaya legit yung consulting recruitment agency na yan dito sa isla. At ang sa pang maganda rito mga idol, pag nakapasok kayo ng isla eh meron kayong 9 years no? 9 na taon meron kayo 9 na taon na panahon para mag trabaho dito sa isla. Hindi tulad nung mga past na trabaho natin, meron lang tayong kontrata ng 2 taon. After that eh uwi tayo. Kung gusto nyo pa mag-extend, pirma muna kayong kontrata para makapagbakasyon. Eh dito eh iba nga, ini-straight na 9 na taon wala uwi. Ganun po dito mga idol no? Kasi hindi rin naman sagot ng mga employer yung mga ticket natin kung gusto natin magbakasyon. Kaya kayo nang bahala maghati doon sa 9 na taon kung kailan kayo magbabakasyon. 4.5 years, 4.5 years, ganyan 5 taon na straight. Ganun mga kalimitan na mga Pinoy dito kung ganun mag-uwian 5 taon, 6 na taon bago magbakasyon uli. Kasi talagang sobrang mahal po ng ticket na pauwi ng Pilipinas eh. Sayang, di ba? Kung mamasahe ka back and forth, nasa 200,000, 180,000. Tapos isang buwan ka lang tatambay sa Pilipinas. Kaya yung mga Pinoy talaga dito na matagal na rito, eh ganun nga silang mag-uwian. 5 taon, 6, iba nga ini-straight na. Iba, kinukuha na yung kanilang mga asawa para hindi na nga naman uuwi at sabay sila mag-iipon dito. Siyempre, nandito na naman tayo sa kubo ni Tortuga. Ay,
Hindi natin natapos yung pag-vlog natin kahapon. Dito na natin tatapusin yan. Bigla na lang mawawala. Woo! Biro lang po mga idol. Yun nga po, sa mga nag-a-apply po pupunta rito sa Cayman Island, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Samahan po natin ng dasal yung ating mga pangarap. May awa ang Diyos, makakarating din tayo dito sa Cayman Island at makakatulong tayo sa ating mga pamilya. Kaya siguro hanggang dito muna mga idol ang ating pag-uusap. Hanggang sa muli, let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace.